away sa Senado ay dahil sa Blue Ribbon Committee. Yan talaga ang nagiging away. At yan po ay dahil sa ayaw nilang ilabas ang 18 Marines. Yung sinasabing delivery 3 times a week, minimum 500 million, maximum 4 billion pesos. Huwag na natin isipin yung maximum 1 billion per delivery na lang. Sa isang buwan, 12 billion pesos ang nawawalang pondo ng ating at ninakaw sa kaban ng ating bansa. Ayaw ng Blue Ribbon Committee na magsalita at ipatawag si E.S. Bersamin, si Secretary Pangandaman, si Yusek Adrian Bersamin, Yusek Traigib Olaybar. Yan yung 8 billion na nanggaling mismo kay Senator Ping Lacson. Ang sabi niya, niloko daw ang presidente batay sa sulat ni Yusek Bernardo. At ang sabi niya, yung 8 billion nasa 4 na taong to. E di pagsalitay natin, pakinggan natin kung anong sasabihin. Ayaw po nilang mapatawag si Mark Teksay at si Paul Estrada, dalawang assistant ni Saldico, na may ledger. Maganda po yung ledger na yun. Hindi lamang kung saan binigay, kundi kung saan lang galing ang pondo. Ang sabi nga sa akin ni Saldico, during one of our conversations, nung nag-usap pa kami, Attorney Ferdy, ang sabi niya, alam mo, sabi niya, Idol, mas malaki pa nga doon sa mga road, yung safety road projects, ang bigayan. Yung netting, sabi niya, ang laki ng bigayan dyan. Ayaw nilang ipatawag si Manny Bonoan na dapat magsalita dahil sinabi siya yung umawak ng 30 billion na nag-ayos doon sa 100 billion na pondo na ibinigay ni Saldico. Ayaw po nilang marinig si Saldico. Pag si Saldico pinayagan ng Blue Ribbon na magsalita under Zoom, magiging opisyal lahat ng sasabihin niya tungkol sa pondo. At higit sa lahat, ayaw po nilang ipatawag si Speaker Martin Romualdez. Ngayong araw lang naglabas ng statement yung kanyang abogado, si Attorney Atienza. Ang sinasabi, wala daw silang relasyon sa budget. He is the Speaker of the House. There is no direct function governing the budget in terms of approval and execution. E di pakinggan po natin, pagsalitain natin, e di ba ang sabi ni Saldico, yung tamarind na bahay niya, amoy pera na. Dahil yung ilalim nun ay puro pera. Anong sabi ni Speaker Martin Romualdez? Pag ako pinilit nyo, magsasalita ako. E di ba yung pala ko admission na may alam siya. Eh yun nga kung sila i-S. Bersamin, Secretary Pangandaman, na magsalita si Saldico, biglang nag-resign. Yan ang ayaw nila sa Senado. Ang Blue Ribbon Committee hearing. Ngayon bakit natin tinutulungan ang majority group na sinasabi lang gusto natin ng virtual voting? Eh kasi naman kakasuhan nila. Sino-sino gusto nilang kasuhan? Jinggoy Estrada, Chis Escudero, Joel Villanueva. May 2 kaso pa kay Villar, pero ito yung 3 pending for plunder. May 2 kaso sa ICC, Senator De La Rosa and Senator Bongo. Kasi pagka umayag sa virtual voting, hindi nila makukuha ang liderato. At matutuloy ang Blue Ribbon Committee hearing. Kahit na umaaresto yung 5 yan, hindi nila ma-impeach si Vice President Inday Sara Duterte because they still need 16 votes. So no connection pag inaresto. But with a majority, they can now change the leadership of the Senate. At kukunin ulit nila ang Blue Ribbon Committee hearing at patatahimikin ulit nila, hindi malalaman ng taong bayan ang katotohanan sa pagnanakaw sa ating bansa.
Alright, mag-reaction ulit tayo dito mga kababayan sa statement no ni former Congressman Mike Defensor patungkol nga po dito sa kaguluhan sa Senado no, itong away-away ngayon ng minority at majority senators natin, na kung saan ay diretsahang sinabi ni former Congressman Mike Defensor na itong kaguluhan na ito ay dahil sa Blue Ribbon Committee mga kababayan. Kaya gustong patalsikin itong si Senate President Alan Peter Cayetano para hindi na matuloy no itong Blue Ribbon hearing na gagawin ngayong June 4 mga kababayan no. Kagabi nga lang po ay nag-announce itong si Senate President Alan Peter Cayetano na magkaroon muli ng flood control investigation sa Blue Ribbon Committee mga kababayan, at magbuo siya ng subcommittee nito para tutukan no itong sa flood control corruption mga kababayan. At ngayong Monday ay nakatalaga na si Senator Marcoleta na mag-disseminate no ng mga letter para i-invite yung mga guest nila ngayong June 4 mga kababayan no. So talagang masabi natin excited po tayo dito mga kababayan sa muling pagbubukas ng flood control investigation hearing ng Senate Blue Ribbon Committee, at dalangin natin na sana ay hindi po sila matanggal no itong si Senate President Cayetano, kasi for sure gagawa ng paraan itong minority senators para agawin muli yung liderato ng Senado mga kababayan, at kung nagkataon ay mapurnada na naman itong inuupuan nilang flood control corruption mga kababayan investigation dito sa Blue Ribbon Committee na pinangunahan noon ni Senator Ping Lacson mga kababayan. At samantala mayroon palang question dito no si Senator Tito Soto sa planong pagbuo ng Blue Ribbon Subcommittee ni Senate President Cayetano no para tutukan nga itong flood control, at si Senator Marcoleta yung maghawak nito mga kababayan. Question niya yung pagbuo, at sabi niya ay hindi daw legal no itong subcommittee kapag hindi dumaan sa plenaryo mga kababayan. So yun po yung kanyang question mga kababayan. At sa aking opinion, itong ginagawa ngayon ni Senator Soto ay nagpakita lamang na talagang against siya dito, tutol siya na magkaroon ulit ng investigation sa flood control corruption mga kababayan. So yung tanong dito, bakit niya kine-question yung pagbuo ng subcommittee no para sana ay matutukan nga itong flood control corruption alone lang mga kababayan, para focus sila dito. Pero yung ginawa niya ay question niya pa mga kababayan. So sa aking opinion dito ay patunay lamang na talagang tutol siya dito sa investigation mga kababayan ng flood control. So bakit ganito yung kanyang reaction no, na imbis na masaya siya na matutukan na muli at yung mga inuupuan nila dati ay ngayon ay magagawa na sa pamamagitan ng bagong leadership ng Senado nila Senate President Cayetano at nila Senator Marcoleta. Pero ngayon yung kanyang question mga kababayan. So talagang ayaw talaga niyang imbestigahan mga kababayan. So bakit kaya? So ayaw siguro niyang mabuking no mga kababayan, kasi ito lang yung pagkakataon talaga na malaman ng taong bayan no yung katotohanan at maipatawag yung mga involved dito, yung mga napangalanan na noon sa kailang mga hearing na bitin naman. At siguro kung hindi napalitan noon si Senator Marcoleta no dito sa Blue Ribbon noong panahon ni Senate President Escudero, ay malamang ay naipatawag na yung mga malalaking pangalan na politiko mga kababayan. Nagharap-harap na sana itong sila Saldico, yung sila Martin Romualdez, itong mga Bersamin, sila Pangandaman, at yung mga ex-marines mga kababayan na inutusan di umano no na mag-deliver ng mga mali-malitang pera mga kababayan. At siguro ngayon ay alam na ng taong bayan kung sino yung mastermind dito mga kababayan dito sa flood control corruption. Na imagine mo, sinabi dito ni Congressman Mike Defensor no na 500 million minimum yung deliveries mga kababayan ng mga maleta, at 3 times a week pa yung deliveries, at ang maximum daw na delivery ng pera ay nasa 4 billion pesos di umano mga kababayan. So imagine mo kung gaano kalaking pera na yan yung deliveries na yan. So i-times mo yan sa isang taon kung ilang billion yun. At nangangamoy pera na nga daw po yung bahay doon sa Tamarind Street daw mga kababayan no. So grabe, siguro kadaming pera na yun doon nakaimbak sa ilalim sa basement ng bahay na yun dyan sa may Tamarind Street. At kaya dapat lang talaga nating malaman ito at mapanagot natin no, mapanagot yung mga involved dito mga kababayan, kasi kawawa yung mga Pilipinong nagdurusa sa hirap ngayon ng buhay, ang mahal na ng bilihin, bagsak yung ekonomiya, and yet hindi makulong itong mga
politikong ito, mga buayan na ito. So unfair mga kabayan. Kaya ito yung pagkakataon natin at suportahan natin itong majority senators ngayon na talagang nagtatrabaho sa tama, no? Na talagang gusto nila ng accountability mga kababayan, mapanagot yung mga involved dito. So ito yung chance mga kababayan natin na malaman yung katotohanan at mapanagot yung mga kawatan. Kaya panawagan sa lahat ng mga Pilipino na nais pong makulong, no, itong mga kawatan na ito, ay sana suportahan natin sila kasi sila lang po yung gumagawa ngayon ng paraan para imbestigahan itong flood control corruption mga kabayan, kasi yung kabilang side, no, itong minority ay busy ngayon sila sa pag-agaw naman ng liderato mga kababayan, no, at nag-walk out na nga po siya nung Martes mga kababayan dahil nga lang po doon sa proposal ni Senator Marcolita na payagan yung mga senador na mag-participate sa kanilang session or kaya voting via online, no, via Zoom or video conferencing or any form of remote participation, no, mga kababayan, kapag hindi sila makapunta personally doon sa Senado mga kababayan. At ito nga po yung ginagawa ngayon nila sa kanila, itong pag-file ng mga cases, no, laban dito sa majority senators mga kababayan. At kahapon ay nagpiyansa na itong si Senator Jingo Estrada matapos pong maglabas ng warrant of arrest ang Sandigang Bayan Second Division, no, para sa kasong graft naman yun mga kababayan. At meron pang isa, yung plunder na non-billable talaga yun mga kababayan. At hindi lang po siya, sila Senator Chis Escudero, Villanueva ay may mga kaso na rin, sila Senator Marcoleta ay plunder pa yung kinaso mga kababayan, sila Senator Robin, yung dalawang Villar. At ito nga po yung binulgar nga kagabi rin ni Senate President Cayetano na panggigipit doon sa majority senators mga kababayan. At yung inalok sa kanila na kapag lumipat daw doon sa minority ay wala ng kaso, pero pag nagstay doon sila sa majority ay tutuluyan daw ng mga kaso mga kababayan. At nauna rin pong ibinulgar yan ni Senator Amy Marcos dati na may mga ganong pangyayari mga kababayan, no, na ginigipit, pinipressure at inaalok yung mga kasamahan niya sa majority mga kababayan para lang matanggal, no, itong liderato ngayon ni Senate President Cayetano mga kababayan. At tiyak gagawin po ng mga kalaban talaga, no, yung mga tutol dito sa flood control investigation, no, kasi baka may mga mabanggit pang ibang senador mga kababayan, hindi po natin alam na mabulgar, no, dito sa gagawing investigation ngayon na kasali pala doon sa tumanggap ng maleta mga kababayan. Kaya ito yung ginagawa nila ngayong tutulan talaga or haharangin para hindi lang matuloy itong investigation ng flood control mga kababayan. At para po sa atin na talagang nananawagan ng accountability mga kababayan, totoong accountability dito sa pangyayaring ito, dito sa malawakang korupsyon na nangyari sa ating bansa, na mapakulong at malaman ng taong bayan kung sino-sino itong mga politikong ito para malaman at mamarkahan na, no, para hindi na po muling ibuto pa ng mga taong bayan itong mga ganitong klaseng magnanakaw na politiko. So ano po masabi dito mga kababayan sa pasabog dito ni Congressman Mike Defensor na itong dahilan ng mga kaguluhan ngayon sa Senado ay dahil lamang dito sa Blue Ribbon Committee mga kababayan, na ayaw po nilang payagan, no, na magsagawa muli ng investigation. So please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.